tanong ko lang po, yung bang chip daw na nilalagay sa loob ng katawan ng tao, eh, yung po ba ay totoo, yung 666 po? Salamat po, kapatid na Rowena. Natutuwa kami kahit sa ganitong sitwasyon. Merong mga taong kagaya nyo na naghahanap ng kasagutan na nyo. Yan po ay, masasabi ko, no, huwag kayong magagalit. Alimuom yan imbento ng mga pastor. Na yun daw, 666, yun daw yung chips. Wala pong kinalaman yun, mga kapatid. Hindi pwedeng i-apply sa Biblia na yung chips, yun ay ang 666. Napakalayo sa katotohanan nun. Kasi yung 666, propeta yun mangangaral yun. Yung 666, ang tawag ng Biblia ron, hayop, beasts. 13:18. Pakinggan natin sa Apokalipsis. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kaniyang bilang ay 666. Ang meron pong taglay ng bilang ng 666 o ng yung tinatawag nilang bilang ng Antikristo, yun po ay isang tao, may kapangyarihan. At yung tao na yon, mayroon siyang kontrol sa mayayaman, mahihirap, malalaki, maliliit. Sa 16, diyan din sa kapitulo na yan, kapatid na Daniel. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Yan, pinabibigyan niya ang mga tao ng tanda sa kanang kamay at sa noo. Yun ang iniisip nitong mga pastor ng born again, na inilalagay daw sa noo, lalagay daw sa kamay, chips. Yung 666, kapatid, na tinatanong mo, hindi chips yun dahil tao yun Taong may kapangyarihan na magkaroon ng dominion sa mga tao, maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin. Kung ating pag-aaralan yan, wala lang tayong malaking panahon ngayon, yan yung uumpisahan mo sa 13:1. Yan yung hayop na nakita ni Juan na umahon mula sa dagat. Basahin natin ang 13:1. At siya'y tumayo sa buhangina ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo, at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Ayan, yan ay yung hayop, yung tinatawag na beast sa Revelation. Nakita ni Juan umahon mula sa dagat. Paano naging chips yun? No? Galing sa dagat. Hindi galing sa bangko yun. Galing sa dagat yun. Umahon yun sa dagat. Kated nitong tanong na ito Ang tinutukoy dyan na dagat, ang kahulugan sa Biblia, yan po ay mga bansa, mga nasyon. Hindi literal na dagat yan. Kasi walang tao na nakatira sa ilalim ng dagat. Wala nun. Apokalipsis, mga bansa, mga wika, mga bansa. Basahin natin ang 13, o ang 17, 15, kapatid na Daniel. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. At ako'y kaniyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang Babae na yon na patutot nakasakay sa isang hayop na mapula, isang red beast.
Yun nga yung babaeng patutot na nakita rin niyang nakaupo sa maraming tubig. Ngayon, yung palang tubig na kinauupuan nitong babaeng patutot na ito, mga bansa yun, mga karamihan, mga bayan, mga wika. Nakaupo siya sa maraing tubig, patutot. Pero hindi sa tubig. Kaya sabi ko sa iyo, kapatid, komplikado ito. Kung ito ang tatalakayin ko ngayon, mauuwi, ikaw na lang ang sasagutin ko, hindi na pwede yung iba. Kaya umiiwas ako na ito'y palawakin. Binibigyan lang kita ng insight na yung babae patutot. Yun yung dakilang Babylonia. Relihiyon po yun. Yung babae na yun. Basahin na rin natin yung 5. Napakahirap umiwas. At sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Yun, sabi ng talata, meron siyang nakasulat sa kanyang noo. Siya pala ay mystery, the great Babylon, the mother of harlots and abominations of the earth. Ina ng mga patutot. Marami palang patutot. Pero ito yung pinakaina ng mga patutot. At lahat ng kasuklam-suklam sa lupa. Nakaupo siya sa maraming tubig. Ang sabi ni Juan doon sa 17:15, sinabi niya, ang tubig na iyong nakita, kinauupuan ng patutot, mga bayan yan, mga karamihan, bansa, mga wika. Yung palang tubig, simbolo ng mga bansa, bayan, karamihan, population, ang ibig sabihin. Nandun nakaupo yung patutot. Ibig sabihin, namamayani yung patutot dun sa mga bansa, wika, mga karamihan, etc. Pero hindi po siya nag-iisa sa vision. Galing yung hayop sa mga tao na sa iba-ibang lugar ng tao sa mundo. Ayun, yung hayop na yun, nagkaroon ng kapangyarihan na magbigay ng tanda sa mga mayayaman, mahihirap, mga dukha, mga alipin, mga laya, gaya nung nabasa na. Na yan daw yung mga chips na ilalagay sa noo at saka sa kanang kamay. Illogical, kapatid, hindi totoo. Bakit po? Ang maglalagay ng chips doon sa mga squatter sa Tondo, no? Sinong maglalagay ng chip doon sa mga taong grasa sa Divisoria, sa Blumentritt, sa Kulikuli, ay sa Baclaran, doon sa kung saan-saang mga maraming populasyon ng tao. Lalagyan ba nila yung mga tao? Wala namang pera, wala kang makain eh. Ang sabi doon sa Biblia, lahat malalaki, maliliit, mayaman at mga dukha, pinabigyan ng tanda sa kanang kamay at sa noo. Hindi chip yun. Kasi papalpakin ang chip sa mga mahihirap. Kalaban siya ni Kristo. Kaya ang tawag ng Biblia, Antikristo. Yan ang maghahari sa buong mundo. Marami siyang makukumberte. Maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha. Yung katanungan ko po is yung tungkol po sa Apocalypse 13:4, tungkol po dun sa dragon or yung tinatukoy nila na parang Antikristo or yung 666 kasi medyo malabo po sa akin yung 13:4, basahin natin niya. talata po na yun. At sila'y nangagsisamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapamahalaan sa hayop at nangagsisamba sa hayop na nangagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makababaka sa kanya? Ano yung tinatanong mo dyan, Iha? Yung dragon o yung hayop? Yung dragon po, kung ano po yung dragon na tinukoy, ito po ba'y tao or isang Ganito, Iha, no? Kung mapapansin mo yung talata, nagsisamba sila sa dragon sapagkat ibinigay ng dragon ang kanyang kapamahalaan sa hayop. So, dalawa tinutukoy, dragon at saka hayop. Yung dragon, ibinigay niya yung kanyang kapangyarihan dun sa hayop. Sino ba yung hayop? Sino ba naman yung dragon? Pakinggan mo, ha? Sa 12:9 ng Apokalipsis, At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas,
ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ayan, ang dragon, yung diablo. Yung matandang ahas. Ngayon, yung hayop ba, tinatanong mo rin niya? Sino naman yung hayop na binigyan ng dragon ng kapangyarihan? Sa 13:18 ng Apokalipsis naman. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Sa mga kapatid, yung hayop, hindi naman pala ito hayop talaga, symbolism lang yan. Yung hayop, nagre-represent ng isang tao. It's one man, it's a man. Tao yan, kapatid. Pero yung tao na yan may bilang 666. At itong taong ito, hindi mahirap makilala ito. Popular ito eh. Religiously speaking, ang taong ito popular. Pakinggan mo sa 13:16 ng Apokalipsis. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at mga laya, at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Yung hayop, makapangyarihan tao. Kasi sabi, lahat malalaki, maliliit, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, pinagbibigyan niya ng tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Yan yung tao na yun. Nasakop niya halos lahat ng tao sa mundo. Maliliit, malalaki, mayaman, mga dukha, napa-under sa kanya. At yung hayop na yon, pag walang tanda ng hayop, hindi ka makakabilit basta makakapagbenta. Alam ko sinong hayop yon, kapatid? Puntahan nga natin pasyon. Lalo sa hayop na tanan, na kaniyang napagmasdan, katakot-takot matingnan, 7 ulot, 10 sungay, isa naman ang katawan. Talaga bang hayop yan? Pasyong Katoliko yung binabasa ko, kapatid. Yan ang binabasa pag mahal na araw eh. Sabi sa pasyon, doon na halimbawa. Hindi naman pala talagang hayop eh. Halimbawa lang. Kapangyarihang dakila nitong malupit na diwa na siyang ipaniniwala ng imbingka o tao pala yan eh. Yang hayop na yan, tao yan eh. Sino yan tao na yan? Ha? Ang mga pangmimilagro. Aba, nagmimilagro pala yan. Tutulungan ng demonyo. Naku talaga sa demonyo nga ito. Siya ay makakabayo. Ano ba't sa buong mundo maghahari itong lilo? Bayan pala'y hari eh. Kaya pag may hari, may corona yan. Sa buong mundo naghahari yan. Ano ba yung tao na yan? Ang kaniyang mga aral ay mangangaral pala yan eh. Mag-isip ka kung sino mangangaral, ma-impluensya sa buong mundo, may corona. Yun yung larawan ng hayop. Ang kanyang bilang, 666. Bakit? Ang papa may titulo. Yung kanyang tiara, yung kanyang korona, 3 tatong yon.
Nakalagay doon ang mga salitang Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei, ang kahulugan nun, kahalili ng anak ng Diyos. Yung Vicarius, kahalili yun eh. Yung Filii, anak. Yung Dei, Diyos. So, kahalili raw siya ng anak ng Diyos. Pag binilang mo yan, sa Roman numerals, ang suma niyan 666. Bakit Roman numeral? Kasi nung panahong isulat ang Biblia, ang naghahari sa Jerusalem ang Imperyo Romano. So ang ginagamit nila nung numerals ay yung Roman numerals. Kaya sa Roman numerals, kung babalik ka, hindi Arabic, ang suma nung pangalan ng Papa sa Roma, yung Vicarius Filii Dei, 666. Babalikan natin yung Biblia. 13:18. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. Ano bilang? At ang kaniyang bilang ay 666. Swak na swak, kumbaga sa basket. Hindi pwedeng magkamali, may bilang na eh. Ang bilang ginagamit yan to be certain, to be exact. Ang bilang ng hayop na isang tao na mangangaral, na nagmimilagro, na makapangyarihan sa buong mundo, anong bilang? 666. Sa Papa lang nandun yan. Kahalili raw siya ng anak ng Diyos. Antikristo yan eh. Alam mo kung bakit? Walang kahalili si Kristo. Pinalitan niya. 7:23 ng Hebreo. At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datakwat siya, sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Mapapalitan ba si Kristo? Meron siyang pagkasaserdoteng hindi mapapalitan. Pinalitan ng Papa. Di Antikristo siya. Kaya nga yung mismong pangalan niya, Antikristo eh. Vicarius Filii Dei. Yan po yan, kapatid. Yan ang hiwaga ng Apokalipsis. Isa sa hiwaga yan, yung para makilala mo yan, taong tinutukoy na hayop, na mangangaral, nagmimilagro, naghahari sa buong mundo, tinutulungan ng demonyo. Naku, kaya ang aral niya, pinagtuturo, laban kay Kristo eh. Bawal ni Kristo lumuhod sa ginawa ng kamay. Ang aral niya, luhod ng luhod sa gawa ng kamay. May follow-up question lang. Sige po. Paano po yung ibig po sabihin kapag yung mga nakatanggap po ng tanda na 666? Paparusahan yun. May pag-asa po ba sila? May pag-asa kung aalis ka doon. Di po- 8:4 ng Apokalipsis. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot." Lumabas ka. Yan ang sabi ng Diyos. Pinakita sa Quezon Juan eh. Narinig ko ang tinig na mula sa langit. Isang magandang babae na nahihiyasan, nakasakay sa hayop. Sabi nung tinig sa langit, lumabas kayo sa kanya, bayan ko. Para huwag kayong madamay sa kanyang mga salot at huwag kayong magsitanggap ng kanyang parusa. Pag-asa ka. Ayan po mga ka-boards, thanks for watching. Salamat po sa Diyos.